Nasubukan at nagawa nyo na po ba yung nakaraan nating recipe ng siopaw asado? Ngayon naman po, para may ibang flavor kayo kung sakaling gusto nyo po itong gawing pang negosyo or talagang gusto nyo lang pong maghain sa inyong pamilya, gagawa naman po tayo ng siopaw bola-bola. Para po sa ating bola-bola recipe, gagawin po uling napakasimple ng inyong Mommy Loves para madali nyo lang po uling masundan. Pagsasama-samahin lang po natin lahat ng ating mga sangkap. Uulitin ko po sa inyo, gayahin nyo lang po talaga yung buong sukat ng ating mga sangkap, pati na rin po yung proseso. Parehong-pareho po tayo na magiging outcome. Wala po akong itinatagong kahit na anong secret recipe dahil handa ko po lahat ibahagi sa inyo yung aking mga munting kaalaman. Dito po, napaka-importanting maglagay ng sesame oil. Magbibigay po ito ng authentic na lasa sa ating bola-bola. Available naman po ito sa palengke, supermarket at online store. After nating mapagsama-sama lahat ng ating mga sangkap, i-mix lang po natin itong mabuti. Much better pong gumamit tayo ng ating kamay sa paghahalo para mas sigurado tayong halong-halo po talaga ito. Then, ang ginawa ko lang po, hinati ko lang po ito sa 12 na piraso dahil 12 pieces din po na siopaw yung ating magagawa. Sa nakaraan nating video ng siopaw asado, same lang po yung dough na ginamit natin doon, ganoon na rin po yung dami. Doon po nakagawa po tayo ng 16 pieces dahil po hinati ko lang po ito sa tig 58 grams ang bawat isa. Pero ngayon, para maipakita ko naman po sa inyo yung medyo mas malalaking siopaw, nasa 77 grams po bawat isa, kaya 12 pieces naman po yung ating magagawa. Kapag nabilog po ito, takpan po muna natin nang sa ganon hindi po ito mag-dry habang tayo po ay nagpapalaman. At sa pagpapalaman po muli, nakadepende na ito sa inyo. Sa akin, napakasimple lang po yung pamamaraan na alam ko. Basta ang importante po, makover nating mabuti yung pinakapalaman, which is napakadali lang gawin dahil ito pong ating dough ay didikit po talaga. Nakadepende na po ito sa inyo, pero ako gumamit po uli ako rito ng itlog na maalat. Pwede rin po kayong gumamit ng nilagang itlog. Sa mga hindi pa po ito napapanood, para po sa ating maputi at napakakinis na siopaw dough, ganito lang po iyon kasimple gawin. Pagsasama-samahin lang naman po natin lahat po ng ating mga sangkap. At para nga po hindi tayo matagalan sa pagpapaalsa, bukod po sa yeast, gagamit rin po tayo rito ng baking powder. Gagamit rin po tayo rito ng shortening, nabibili po ito sa mga palengke at online stores. At gagamit rin po tayo rito ng kaunting suka para po mas ma-achieve natin yung maputing kulay po talaga ng ating siopaw. At tinutulungan rin po nito yung ating mga pampaalsa. Ilagay na rin po natin yung ating tansong. Pero ano nga ba yung tansong? Well, yung kanina pong nilagay natin na harina, bumawas lang po ako doon ng 1/2 tablespoon nito. Nilagay ko po sa kawali at nilagyan ko lang po ng kaunting tubig. Haluin lang po mabuti, then isalang po natin sa napakahinang lakas ng apoy hanggang sa ito po ay magtiken at halos maging paste. Tandaan nyo lang po na bago nyo po ito ilalagay doon po sa gagawin nyong dough, dapat po ay talagang malamig na ito, kaya po gawin nyo po ito ahead of time. Pwede nyo po itong masahin ng nasa 15 minutes or hanggang sa ito po ay kuminis, pero ngayon gagamit po ako ng mixer. Nasa number 2 lang po ito at imimix ko lang po ng 5 minutes. Yung tansong po, napakalaki ng maitutulong sa atin para maging malambot naman po yung ating siopaw. Gumamit nga po pala tayo rito ng baking powder nang sa ganoon mas maiksi na yung oras sa pagpapaalsa. After po nitong ma-mix, dire-diretso na po tayo sa pagpapalaman. After po nating magpalaman ng ating siopaw, i-rest lang po natin ito ng 30 minutes. Yes, 30 minuto lang yung kailangan natin, then pwedeng-pwede na po natin itong lutuin. Makalipas ang 30 minuto, magi-steam na po tayo ngayon. Dapat po bago nyo po ito isalang, kulong-kulo po yung tubig sa inyong steamer. At dahil medyo malalaki po yung siopaw na ginawa natin ngayon, over high heat pa rin po, i-steam naman po natin ito ng 20 minutes. Habang ini-steam po natin ito, gumawa naman po tayo ng siopaw sauce.
Para naman po sa ating siopaw sauce, napakadali lang din po. Sa isang kaserola, pagsasama-samahin lang po lahat ng ating mga sangkap. I-mix lang mabuti, then asalang po natin sa ating kala na ang lakas ng apoy ay medium heat hanggang sa ito po ay kumulo. At once sa ito po ay kumukulo na, hayaan pa po natin ng 2 minutes pa para maluto ng husto yung cornstarch at tatagal po itong ating sauce ng 2 to 3 days. And tcharan! Heto na po yung ating siopaw bola-bola. Nawala pong halong pambobola, napakasarap po nito. Katulad po doon sa ating siopaw asado na pwede nyo pong mapanood yung full video nito, isearch nyo lang po Mix and Cook siopaw asado. Achieve yung napakaputing kulay, malambot, napakabango, makinis, at yung lasa nagko-complement po yung ating palaman sa pinaka-dough. Kung gusto nyo po itong gawing pang negosyo, much better po na mag-full costing nilang kayo. Hindi na ako nagbigay pa ng costing dito dahil sa panahon ngayon, napakadali pong magbago ng mga presyo at magkakaiba rin po yung lugar natin. Possible rin po na magkakaiba po yung presyo ng bawat bilihin.